Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay narito naman po ako para maghatid po sa inyo ng panibagong pag-aaral. Atin pong pag-aaralan ay ang The Church in the Kingdom concept. Huwag na natin patagalin, basahin po natin yung talata. Ang ating pag-aaral ay matatagpuan sa Matthew chapter 16, 13 hanggang 19. So ang ginamit ko pong translation ay NLT at ito po ang sinabi. Matthew 16:13, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? Verse 14, well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets. Verse 15, then he asked them, but who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because of my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Last verse, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. So, talakayin po natin ang talatang ito. Muli, ang title po nito ay The Church in a Kingdom Concept. So, ano ba talaga ang church? Titingnan po natin ito dun sa concept ng Panginoon in this specific passage. Alam po natin na dito mababasa po natin, meron pong question, how was the church really started? And that's the question. How was the church really started? The church was started with a simple question, who do you say I am? So, balikan po natin yung talata kanina. Ang sabi niya kanina, sa palagay nyo, sino ako? Sabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng ibang tao, sumagot po ang kanyang mga disipulo, may kanya-kanyang palagay, na ang Panginoong Hesus, ang pagpapaligay nila ay katulad ni Juan Bautista, sapagkat ang mensahe ng Panginoong Hesus ay katulad din ng mensahe na dala ni Juan Bautista tungkol sa kaharian ng Panginoon. At ang sabi na, repent for the kingdom of heaven is here. So, same message silang dalawa. So kaya napagkamalan po ang Panginoong Hesus na si Juan de Bautista. At sabi naman ng ilan, si Elijah. Bakit? Katulad po ni Elijah na naghihimala ang Panginoon ay napagkamalan din siyang katulad siya ni Elijah. Sabi ng ilan naman ay katulad ka na ng Jeremias at maaaring katulad din ng ibang propeta. So ganun po ang pagpapalagay ng mga tao patungkol sa Panginoong Hesus. Ngunit nagtanong ang Panginoong Hesus ng isang tanong na personal. At dito po nagsimula ang iglesia. Dito po nagsimula ang tinatawag nating simbahan, church, iglesia, o ano man ang tawag mo nito. So the church was started with a simple question, who do you say I am? Alam niyo po, napakahalaga ng tanong na to. Sapagkat kapag ikaw ay tinanong ng tanong na ganito at hindi mo nasagot ng tama, kailanman ay hindi ka tatawaging iglesia at kailanman hindi ka tatawaging church. So alam niyo po, ang tanong na to, sabi niya, who do you say I am? Para bang ganito, sino ako sa'yo? Sino ako sa'yo? So, yung tanong na, sino ako sa'yo? Atin pong titingnan, kung gagawin po natin katulad ng, kunwari ikaw si Pedro at ako ang Panginoong Hesus, personal tong tanong na to, sino ako sa'yo? O kung sino man, ano man ang pangalan mo, nung ipipersonalize po natin, kaharap mo ang Panginoong Hesus, sino ako sa'yo? Alam niyo po, sumagot si Pedro at nandun sa verse 16, sabi na, you are the Christ, o you are the Messiah. Jesus is Christ, the Son of the living God. So, yun po ang sagot ni Pedro. You are the Christ, the Son of the living God. Yun ang sagot dun sa tanong na, sino ako sa'yo? So, very personal na tanong at very personal din ang sagot ni Pedro na you are the Christ, the Son of the living God. Pero alam niyo po ba, mayroon po ditong misteryo na napakagandang maunawaan at inihayag ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa verse 17, Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John. Why? Because my Father in heaven has revealed this to you. Next verse, you did not learn this from any human being or any human point of view. So makikita po natin dito na
tahasang sinabi ng Panginoong Hesus, napakapalad mo Pedro, dahil ang kapahayagang sinabi mo ay hindi galing sa iyong laman, hindi galing sa iyong dugo, kundi kapahayagan na nagmumula sa Ama. So ibig po sabihin, yung sagot na you are the Christ, the Son of the living God, galing po ang kapahayagan na yan sa langit at hindi galing kay Pedro at hindi kung sino man tao o theologian na nag-aaral. So kaya sabi ng Panginoong Hesus, napakapalad mo dahil ang sagot na to ay kapahayagan na galing sa kalangitan. So saan galing ang kapahayagan na to? Galing sa kalangitan. Galing sa Diyos Ama ang kapahayagan na si Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Malinaw po, tingnan po natin, nang masagot po ni Pedro, yun ang tama ang tanong, nang sabi ng Panginoong Hesus, sino ako sa iyo? At dahil sa kapahayagan na nanggagaling sa Ama, ito po ang kasunod na talata. Now, tingnan niyo po, now I say to you that you are Peter, which means rock, and L2 po, and upon this rock, I will build my church. Kailan po nagsimulang itatag ang simbahan ng Panginoon? Nang ma-receive po ni Pedro ang kapahayagan at nang si Pedro ay sumagot ng ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ni Lord, now. Sabi ni Lord, now. Kailan? Ulitin ko, nung sumagot si Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Doon pa lang po nagsimula ang simbahan. Kaya ikaw, kung hindi tama ang sagot mo at hindi mo nasagot na you are the Christ, the Son of the living God, therefore, you are not the church because the church declares that Jesus is Christ, the Son of the living God. Si Pedro po ang kauna-unahang nagkumpisal. Si Pedro po ang kauna-unahang nag-acknowledge kung sino ang Panginoong Hesus sa mundong ito. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus, now, dahil tama ang sagot mo, ngayon na, dahil tamang sagot mo, itatayo ko ang aking simbahan. Itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, ito ang pag-uusapan po natin. Ano nga ba talaga yung church in a concept of the Lord? Kasi ngayon po, nawala po talaga ang meaning or essence ng church. Dahil alam po natin, sa atin po ng mga Kristiyano, itinuro sa atin, especially the born-again group, na yung church is a group of believer. Tama po yun. Subalit po, nung katagalan po, nang nagsimula ang Panginoon sa Panginoong Hesus, ganito po ang concept nila, the church is a group of people, pero dumating po na ang church ay naging building. So alam po natin yan, na kaya pupunta tayo sa church. Ibig sabihin, ang tinutukoy building. Pero hindi po yun yung ibig sabihin nun. Ngayon, tatalakayin po natin to dun sa concept ni Lord kung ano bang ibig sabihin ng church na to. So, sabi ni Lord, I will build my church. Alam niyo po, may hiwaga po dito. Dahil ng panahon na yun ng Panginoong Hesus, ang sinasalita po ng mga religious people is the Hebrew sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Hesus. Pero yung lingua franca sa panahon ng Panginoong Hesus ay Greek. At sa panahon ng Panginoong Hesus, ang sinasalita po ng mga Israelita ay Aramaic. So, balikan po natin. So, yung lingua franca is Greek dahil dun sa Greek Empire, dahil sa lakas ng kanilang colonization, napakalakas ng kanilang imperyo, kaya ang lingua franca ay naging Greek. So, gumamit si Lord ng word na Ecclesia. This is the first Greek word na ginamit ni Lord sa pakikipag-usap niya sa kanyang mga disipulo. So parang ganito, para mas manawaan nyo. So para mga Pilipino, tayo po ang ating sinasalita ay Pilipino, Tagalog, pero yung lingua franca natin ay Amerika. Dahil sa lakas ng imperyo hanggang ngayon ng Amerika, kaya tingnan po natin sa Pilipinas, yung mga anak po natin ay nagsasalita ng English. So, sample na lang po, ganito. Para mas maintindihan nyo po ang concept ni Lord kung paano niya ginamit yung ecclesia dun sa kanilang panahon. Parang ganito, gusto kong kumain, meron bang food? So, parang ganun. So, yung word na food is English, lingua franca. Yung common na ginasalita natin Tagalog. So, ganun din ang Panginoong Hesus. Nang kinausap niya ang kanyang mga disipulo, kinakausap niya sa Aramaic at gumamit siya ng word na ecclesia. So, bakit niya po ginamit ang ecclesia? Ano bang ibig sabihin ng ecclesia? Ngayon, tingnan po natin ang istorya kung saan nanggaling ang word na ecclesia. In the year 507 BC, the Athenian leader Cleisthenes introduced a system of a political reform that he called democracia, or rule by the people. This system was made up of 3 separate institutions. So dito po nagsimula yung word na ecclesia. Dahil sa pag-form ni Cleisthenes ng demokrasya, binubuo ito ng 3 institusyon. Una, yung grupo na ecclesia. Pangalawa, yung bull. At pangatlo, yung dicasteria. Sa kapanahon natin ngayon, sa mga democratic country, alam po natin ang ibig sabihin nito. Ito po yung tinatawag natin the executive, the ball, the ecclesia is the legislative, and the dicasteria or judiciary.
So pag-uusapan po natin yung word na ecclesia kasi ginamit ni Lord na I will build my ecclesia. I will build my church. So therefore, ecclesia is not a religious word. It is a government. Ginagamit po sa gobyerno ang word na ecclesia. Government word po ang ecclesia. It's not a religious word. Ulitin ko po, ecclesia or church is not a religious word. Naging religious na lang po to dahil ginagamit ito ng mga reliyon. Pero ang essence po ng word na ecclesia, ng sinabi ng Lord, ay hindi ganon. Ang ibig sabihin ng ecclesia, a governing body or a group of people that wrote laws. So, para maintindihan niyo po, sa panahon po nila, o sa Athens, na binubuo ni Clisthenes itong demokrasya, ang ecclesia po, ito po ay sa isang taon ay 40 times po silang magkikita-kita. Magkakaroon po silang asembleya at mag-uusap-usap sila at ang pinag-uusapan po nila yung batas ng Athens. So doon nagsimula po ang ecclesia. Mga tao na nagsasama-sama para magsulat ng batas para sa kanilang bansa. In a democratic form, so yun po ang ibig sabihin ng ecclesia. Ang katumbas po niyan is legislative department o sa panahon natin ngayon para silang mga senador. National, senador, kung provincial, para po silang mga sangguniang panlalawigan. Kung sa atin naman pong munisipyo, para silang mga kagawad. At kung sa barangay naman, kagawad din. Gumagawa po sila ng mga batas o lawmaker in a democratic concept. Pero sabi ni Lord, now I say to you, Peter, upon this rock, I will build my church. My church. Hindi po the church. I will build my ecclesia. So, tingnan po natin, dito po yung ecclesia, kinuha po ni Lord ang word na ecclesia from a democratic concept. Kasi yung demokrasya, mayroon pong ecclesia, pero sabi ni Lord, I will build my ecclesia. In His kingdom, He will build an ecclesia. So, sa kaharian ng Panginoong Hesus, mayroong ecclesia o mayroong tinatawag na church. So, para mas maintindihan po natin, sabi ni Lord, I say to you that you are Peter, which means rock. So, alam po natin ang ibig sabihin nun. Sabihin ng Peter means Petros or small rock or stone. At yung upon this rock, nasan dito yung Petra, yung big rock. The big rock is yung sinabi ni Peter na you are the Christ, the Son of the living God. That is the Petra. That is the rock. Immovable. So, bakit Petra? Dahil itong word na you are the Christ, the Son of the living God, kailanman po ay hindi matitinag itong katotohanan na ito. Kailanman po ay hindi mawawala ang katotohanan ito. Sapagkat kapahayagan na nagmumula sa Ama. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, dahil tamang sagot mo, because you said it right, then I will build my ecclesia. So, balikan po natin. Demokrasya, mayroong ecclesia, pero sa kingdom ni Lord, magtatayo din siya ng ecclesia. So ngayon, kung atin pong i-define ang ecclesia in a kingdom concept, sa democratic concept, it is a group of people who wrote laws. Pero in a kingdom concept, ecclesia means, or the church, or iglesia, yung iglesia is a group of people who will execute the mind, the will, and the mandate of the king. Paano natin ninyo na-define na ganun? Dahil sabi ni Lord, I will build my church. Jesus is Christ, the Son of the living God. But in heaven, He is King. Sabi niya, I will build my church. So kaya ang dala niya dito sa mundo, kaharian. At pagpunta niya po dito, sabi niya, I will call people, I will call out a group of people who will execute my mind, who will execute my will. Bakit? He's a king and my mandate. So, doon sa demokrasya, yung mga tao magsasama-sama, gagawa sila ng mga batas para sa kanila. Pero sa kaharian ng Panginoon, hindi ka gagawa ng batas. Kasi mayroong existing laws because He is a king. So therefore, ang gagawin po ng church, ng iglesia, ay i-execute kung ano ang nasa isip ng hari, kung ano yung kalooban ng hari, kung ano ang mandate ng hari. Ngayon, makikita po natin dito that the original intention of the church is for kingdom task and not for a religious task. Kaya sabi niya dun sa verse 19, MPC translation, I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind. Alam niyo po itong word, mag-uugma to. Dahil ang ibig sabihin po ng whatever you bind, whatever declared to be improper and unlawful ng iglesia. So ano man ang mapagkaisahan at i-declare ng iglesia na unlawful at improper, yun po ay sasang-ayunan sa langit. Dahil katulad po sila ng iglesia o ng demokrasya.
Nga lang, siyempre dito, hindi ka gagawa ng batas. Kaisipan ng hari, kalooban ng hari, mandate ng hari, ang ating pag-uusapan. Sabi dito, and whatever you loose or whatever you declare lawful on earth must be what is already loose in heaven. So, bibigyan ko lang po kayo ng halimbawa, paano nag-function ng tama yung nauna sila Pedro, yung 12 disciples, nung magkaroon po ng problema doon sa Book of Romans, na nagkakaproblema po doon sa pagkain. Dahil naniniwala sila na nilinis na ng Panginoon ang lahat ng pagkain, subalit may iba naman, sabi nila, bawal to. So ngayon, ang ginawa po nila, nagsama-sama po sila ng mga disipulo na iglesia at napag-usapan po nila ng ganito, na kung ikaw ay kumakain ng subalit meron kang konsensya, huwag mong kakainin para hindi ka magkasala. Subalit kung kumakain ka at mayroong natitisod, huwag kang kakain dahil may nagkakasala. So doon nagkaroon po sila ng mga usapin at doon sila nagpahayag kung ano ang dapat gawin. So doon sa pagkakataon na yun, nag-function sila as ecclesia. Batas po ang kanilang pinag-uusapan. Naalala nyo po, doon meron ding problema dahil yung mga tuli at ang mga hindi tuli ay nagsasama-sama sa isang gawain. Sabi ni Pablo o ni Pedro, bakit pa hihintulutan natin to? Hindi pwede. Kailangan magsama-sama ang mga tuli at hindi pwede makisama yung mga hindi tuli. Pero nung makita po nila, nag-usap-usap sila, sabi ni Pablo, hindi ang ibig sabihin nito yung physical na pagtutuli. Ang ibig sabihin ng tuli is yung kailangan si Jeremiah na kailangan tuli ang puso ng isang tao. Kahit tuli ka nga at hindi naman tuli ang iyong puso, so marumi ka pa rin. Ito naman ay hindi tuli, pero tuli ang puso, so ibig sabihin, siya ay malinis. So ngayon, nagkaroon sila ng pag-uusap na ang mga tuli at hindi tuli, Hudyo or Gentiles, ay magsasama-sama dahil ang tinanggap sila sa biyaya ng Panginoong Hesus. So doon nag-function sila as a church. At yun ang dapat na maging function ng church. So ito dapat. So ngayon, tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 2. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Saan po ang pinag-uusapan nito? Ang pinag-uusapan nito, problema sa iglesia, chapter 6 verse 1. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip, ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Kaya nga naman na kung mayroon pong hukuman, may judiciary doon sa democracy, so mayroon pong mga gumagawa ng batas doon na ang context ay demokrasya, nakakahiya na tayo na sa kaharian ng Panginoong Hesus, mga simpleng problema ang lumulutas barangay. So ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos, yung mga kingdom citizen, kailangan marunong po about the kingdom laws. Kung ano po yung mga batas na dapat alam dun sa kaharian, para pag mayroong problema ganito, mismo ang simbahan ang mag-resolve ng problema. Pero nakakalungkot po, mayroong mga demandahan na nangyari dahil ang mga kaharian o yung mga mamamayan ng kaharian ng Panginoon ay walang kaalam-alam at hindi nagpa-function doon sa pagkatawag niya as a ecclesia, as a kingdom concept. So yun po ang nakakalungkot dahil ang church ngayon natin, church today, focus on rituals and traditions because of the misinterpretation of the definition of the word church. Aminin natin sa hindi, ito ang problema natin ngayon. Dahil misinterpreted na po ang word na church, hindi po nakikita ang tunay na concept. Kaya ang simbahan po ay hindi nagpapangsyon ng maayos. Dahil hindi po talaga naunawaan kung ano ang konsepto ng Panginoong Hesus patungkol sa church. That's why today I share this revelation para makatulong po sa atin na marahil lang iba ay hindi po alam kung ano po ang kaisipan ng Panginoong Hesus, bakit po niya sinabi na I will build my church. Ulitin ko po, simbahan po ay tinawag para alam po yung ano yung mga batas ng kaharian ng Panginoon. Dapat marunong po magpatupad kung ano ang kalooban ng iniisip ng hari, kalooban ng hari at ng mandato ng hari. Hindi po tayo napokapokus dun sa mga traditions, sa mga rituals, sa mga activities ng mga church. So actually, ganun din po ako bilang pastor, na ganun po ang ginawa ko. Pero nung maunawaan ko po to, dapat palang itinuturo natin sa simbahan ay kung ano ang iniisip ng Panginoon. We have the mind of Christ. We should do the will of the Lord and we should do the mandate of God. Iyon po talaga ang dapat gawin ng church. So what are the challenges of the kingdom concept of the church to his citizen? The kingdom citizen must know the mind, the will, and the mandate of the king. So yun ang challenge po sa atin.
Para malaman po natin yung kaisipan, kalooban at mandato ng hari, basahin po natin ang Biblia. Ang Biblia po at punong-puno ng mga kingdom laws na dapat maintindihan po natin. The church must execute the mind, the will, and the mandate of the king. Yun ang challenge po sa atin. Nakakalungkot po dahil yung citizen ng Lord ay hindi alam kung paano magpapangsyon. Kaya yung tunay na essence ng Ecclesia, tayo po ay tinawag para tayo po ay ma-execute ang kaisipan, ang kalooban at ang mandato ng Panginoon. Hindi po tayo tinawag para lang sa mga activity, mga religious activities ng church natin. Yun po ang pagkatawag po sa atin. Nawa nakatulong po sa inyo itong ating pag-aaral na tayo po na iglesia, hindi po tayo tinawag para magpapasok ng mga tao at sa tawaging ligtas sila. Maunawaan dapat ng ating pong mga kasamahan sa iglesia kung ano ang dapat nilang gawin. Na gawin ang kalooban at ang kaisipan at ang mandato ng hari, ng Panginoong Hesus na ating hari. Magandang araw po, pagpalain po tayo ng Panginoon.